Magandang gabi mga kakwentuhan. Ang tampok po nating kwento ngayon ay tungkol kay Valerie at sa kanyang ka-roommate. Tawagin niyo lang akong Valerie o Val. Estudyante ako sa isang universidad sa Bulacan at nangungupahan ako sa isang lumang apartment na malapit sa eskwelahan. Mura lang ang upa, kaya kahit luma at may kaunting problema sa tubig at kuryente, tiniis ko na rin. Bukod pa roon, may kasama naman akong ka-roommate, si Mara. Mabait si Mara. Pero may pagka-misteryoso siya. Hindi siya madalas lumabas ng kwarto. At tuwing uuwi ako mula sa eskwela, madalas ay nakaupo lang siya sa gilid ng kama. Nakatanong sa bintana, maputla ang mukha niya at parang laging pagod. Hindi ko siyang nakikita kumakain o natutulog. Minsan, kapag iniwan ko siyang nasa loob ng kwarto, pagbalik ko, naroon pa rin siya sa parehong posisyon. Parang hindi gumagalaw. Sa unang linggo ko sa apartment, palaging malamig ang pakiramdam ko sa kwarto namin. Kahit hindi na ako ng ventilador o aircon, para may umiihip na malamig na hangin. Sa tuwing gabi, naririnig ko ang mainang pag-iyak at tunog ng kuko na parang kumakalmot sa pader. Isang beses, nakita ko may mga gasgas na sa kahoy ng headboard ng kama ko. Malalim, mahaba, parang gawa ng matatalas na kuko. Isang gabi, nagising ako sa pakiramdam ng isang mabigat na bagay sa aking dibdib. Hindi ako makagalaw. Sa sulok ng paningin ko, nakita ko si Mara sa gilid ng kama. Nakangiti siya. Pero hindi yun normal na ngiti. Para siyang nagpipigil ng halakhak. Pero sa mata niya, puno ng galit. Parang tuwang-tuwa siya sa aking pagdurusa. Mabilis akong bumangon at bumagsak mula sa kama. Nanginig ang buong katawan ko. Nang ilawan ko siya gamit ang cellphone ko, wala na siya roon. Pero sa sahig, may bakas ng maliliit na yapak. Basang-basa, kahit na hindi naman umuulan sa loob ng kwarto. Dumagdag pa ang bangungot ko nung isang gabi. Nagising ako sa tunog ng kaluskos sa ilalim ng kama ko. Mabagal. Pigil na paggalaw. Na parang may isang bagay na gumagapang. Hindi ako kumilos. Dahan-dahan kong inabot ang cellphone ko at inilawan ng sahig. May isang kamay. Maputla. May mahabang kuko. At daang-daang humihila sa sarili palabas sa ilalim ng kama ko. Napatras ako. Hindi makasigaw. Dahan-dahan niyang inangat ng kanyang ulo. Si Mara! Pero hindi na siyang mukhang tao. Ang kanyang balat ay parang nabubulok. May mga bahagi na parang natutuklap. At ang kanyang mga mata, itim na itim. Wala kahit anong puti. Valerie! Huwag mo akong iiwan! Mahina at basag ang kanyang tinig.
Napasigaw ako at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Marcia, ang landlady. Aling Marcia, sino po ba talaga si Mara? Biglang nag-iba ang mukha ng matanda. Iya? Sinong Mara? Si Mara po? Ang kasama ko sa kwarto? Nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Iya, wala ka namang kasama dyan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang huling nakatira dyan, isang estudyante. Ang pangalan niya ay Mara. Pero 3 taon na siyang patay. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako nakagalaw. Paano ko masasabi ng hindi totoo? Kung gabi-gabi ay katabi ko siya sa kwarto. Pagkatapos nun, bumalik ako sa kwarto. Nanginginig pa rin. Sinubukan kong huwag tumingin sa kama ni Mara. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Wala siya roon. Para bang naglaho siya. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi siya nawala. Pagsapit ng ating gabi, nagising ako sa tunog ng isang bagay na bumabagsak. Napadilat ako. At nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Ang buong kisame ng kwarto, puno ng mga kuko. Libo-libong kamay na may mahabang kuko ang nakadikit sa kahoy. Gumagapang, kumakalmot. Sa gitna ng kisame, nakadikit si Mara. Nakangiti. At dumudugo ang kanyang mga mata. Valerie! Mahaba at basag ang kanyang tinig. Huwag mo akong iiwan! Kagaya nilang lahat, napasigaw ako. Pero bago pa ako nakatayo, bigla siyang bumagsak mula sa kisame. Diretso sa ibabaw ko. Itim. Wala akong makita. Pakiramdam ko'y lumulubog ako sa isang malagkit at madilim na espasyo. May mga kamay na humihila sa akin. Malamig at mabigat. Valerie! Sumama ka na sa akin! Ang bulong niya, malapit sa aking tenga. Napapikit ako. Umiiyak. Hindi ko alam kung paano makakatakas. Biglang may tumunog ng malakas na kalabog sa pinto. Sa isang iglap, bumalik ako sa kwarto. Wala na si Mara. Pero may bakas ng dugo sa kama niya. Mabilis akong tumakbo palabas. Hinila ko ang pinto. Pero hindi ko mabuksan. Sa salamin, sa tapat ng pinto, nakita kong may nakatayo sa likod ko. Si Mara, nakangisi. Dahan-dahang inaabot ang balikat ko. Napapikit ako. At biglang bumukas ang pinto. Natumba ako sa labas. At nang lumingin ako, wala na siya.
Valerie, huwag mo akong iwan. At minsan, pagising ko, may basang yapak sa gilid ng kama ko. Hindi ko na alam kung kailan matatapos ang bangungot na ito o kung matatapos pa ito.